Siya ay sikat at kilala, dahil sa mga pagganap niya sa mga locally made martial arts movies, na may temang mala Bruce Lee style. Kung saan, ay ginagaya niya ang mga kilos at style ni Bruce Lee sa mga pelikula nito. Bukod pa rito, ay siya lamang ang natatanging artista, na gumaya sa katauhan ni Adolf Hitler, sa pamamagitan ng pagganap nito na may halong komedya. Siya rin ay nakilala, dahil sa pagganap niya sa iba't ibang mga maa-aksyon at fantasy films, na may halo ring komedya. Bagamat napakasikat niya sa larangan ng pag-arte sa mga pelikulang Filipino, ay nananatiling nakatuntong at nakasayad sa lupa ang kanyang mga paa. Ito mga lods ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't alamin natin, ang kwento ng naging buhay, at sanhi ng kamatayan, ng isa sa ating mga iniidolo, sa larangan ng pag-arte sa mga pelikulang Filipino. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Hello mga Lodi, welcome to my channel. Sa aking munting channel, ay aking inilalahad ang iba't ibang kwentong sinapit, at naging kapalaran ng ating mga iniidolo, sa industriya ng pelikula, musika, sports at politika. Mga kwento ng buhay nila, tulad ng karamdaman, krimen, trahedya, kamatayan, at mga kontrobersyang nagpayanig sa mundo nila. Sila na mga tinitingala natin, at minsan ang nagbigay saya, nagpangiti, nagpahanga, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Ating alamin at kumustahin ang mga kalagayan nila, at kung nasaan na sila. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Ramon Artiaga Zamora, na mas kilala sa kanyang screen name na Ramon Zamora, ay isang sikat na Pilipinong aktor sa industriya ng pelikula. Siya ay kilala, dahil sa mga maa-aksyong pagganap niya sa pelikula, gamit ang kanyang talento sa martial arts, noong dekada 70. Dahil sa galing niya sa martial arts, at galaw niya na kahalintulad at kasing liksi ng mga kilos ni Bruce Lee, siya ay popular at binansagan bilang Bruce Lee ng Pilipinas. Siya ay ipinanganak noong June 27, 1935, sa San Juan, Rizal. Nagsimula siya sa industriya, bilang isang stuntman, noong 1953. At hindi rin naman siya nahirapan sa nasabing trabaho, dahil isa naman siyang martial artist sa totoong buhay. Bukod pa rito, at lingid sa kaalaman ng karamihan, si Ramon Zamora, ay magaling din sumayaw, kaya naman ay naging regular dancer din siya, sa LVN Pictures. Siya ay naging bahagi ng vaudeville, at regular na nagtatanghal sa Clover Theater at Manila Grand Opera House. Ang vaudeville, ay binubuo ng grupo ng mga entertainer o performer, na nagtatanghal sa radio, TV at pelikula. Si Ramon Zamora ay naging miyembro din ng Festival Dancers, isang dance troupe, na regular na nagpe-perform sa iba't ibang bansa. Mula sa kanyang mga pagtatanghal sa entablado, ay nakakuha siya ng kontrata upang pagbidahan, at maging mainstay ng isang gag show sa ABS-CBN na Super Laugh, noong 1969. Ang kanyang sikat na karakter sa nasabing palabas, ay isang figure, na nakasuot ng military uniform, na nagtataglay ng kahalintulad sa pisikal na katauhan ng malupit na diktador, na si Adolf Hitler, at nagsasalita ng isang bastardized German,
at spouted catchphrases, tulad ng pinasikat niyang German word na, Sprachenheit. At marahil, dahil sa kakaiba at nakakatuwang pagganap niya sa nasabing palabas, ay sumikat ito ng husto. Dahil sa kanyang mga papel sa nasabing palabas, ay nanalo siya ng Best Actor Citizens Award for Television. Matapos magsara ang network ng Super Laugh-In, na ABS-CBN, dahil sa pagdedeklara ng nooy tinaguriang diktador na si Ferdinand Marcos Sr., ng martial law noong 1972, nag-shift ng gear si Ramon Zamora, at nag-focus na lamang sa paggawa ng mga pelikula. Siya ang nagbida sa comics character na si Pedro Penduko, sa 1973 Celso Ad Castillo fantasy film na, Ang Mahiwagang Daigdig ni Pedro Penduko. Dahil sa mahusay na pagkakaganap niya sa nasabing pelikula, ay tinangkilik ito ng husto ng masa, na nagresulta sa malaking tagumpay sa nasabing pelikula. At dahil dito, ay lumakas ang kanyang karera, at talaga namang umalagwa sa kasikatan si Ramon Zamora. Di nagtagal, ay naging isa siya sa mga nangungunang personalidad sa katanyagan, sa mga maaaksyong pelikulang Filipino, noong dekada 70. Lalong naging popular si Ramon Zamora, dahil sa sunod-sunod na local-produced martial arts films na lumabas, kasunod ng international success ni Bruce Lee. Dahil sa kasikatan ni Bruce Lee, ay sinabayan niya rin ito ng paggawa ng mga lokal na martial arts movies, na mala Bruce Lee style. Kung saan, ay ginagaya niya ang kilos at style ni Bruce Lee, ngunit hinahaluan niya ito ng komedya. Dahil sa galing niya sa martial arts sa totoong buhay, ay kuhang-kuha niya at gayang-gaya ang style ni Bruce Lee, sa mga maaaksyong eksena nito sa mga pelikula, na kahit mga taga-ibang bansa ay napabilib niya ng husto. Ilan sa mga Bruce Lee-style martial arts movies, kung saan, ay siya ang nagbida, ay ang mga sumusunod. The Pig Boss, noong 1972. Fish and Fury, noong 1972 pa rin. Landas ng Hari, also known as Way of the Dragon, noong 1973. Shadow of the Dragon, noong 1973. Cobra at Lawin, noong 1973 pa rin. Game of Death, noong 1974. Sandugo, noong 1975, kasama si Trovador Ramos. Return of the Dragon, also known as Revenge of the Dragon, noong 1977. The Dragon, The Lizard and the Boxer, noong 1977 pa rin, kasama sina Dolan Tam at Meng Fei. Bruce Lee It, noong 1978, kasama si Nino Mulak. The Deadly Rookies, noong 1978, kasama sina Rio Locsin at Ray Malonzo. Kambal Dragon, noong 1978 pa rin, kasama si Ray Malonzo. Chimikoy, noong 1979. At Snake Dragon Connection, noong 1980. Dahil sa sobrang kasikatan ni Ramon Zamora, noong panahon na iyon, ay nakagawa pa siya ng marami pang maaaksyong pelikula. Kabilang dito ay ang mga sumusunod. Chop Suey Meets Big Time Papa, noong 1978, kasama si Weng Weng. Ako, Laban sa Lahat, kasama sina Beth Bautista, George Estregan, Conrad Poe, at Ace Verhel. Mga Dragon sa Gubat, kasama si Dante Verona. At Hindi Palulupig, noong 1989, kasama sina Edo Manzano at Lito Lapid. At noong dekada 80, ang karera ni Ramon Zamora, bilang bida sa mga pelikula, ay tumamlay, kaya bumalik na lamang siya sa mga paglabas sa telebisyon, kung saan, ay muli niyang ginampanan ang matagumpay niyang karakter, na mala Adolf Hitler. Muli siyang lumabas sa pelikula at gumanap sa isang character role, sa isang remake ng pelikula niyang, Ang Pagbabalik ni Pedro Penduko, kung saan, ito ay pinagbibidahan na ni Jano Gibbs. Si Ramon Zamora ay inatake sa puso, at namatay sa kanyang tahanan sa Antipolo, noong August 26, 2007. Natapos pa niya ang kanyang huling pelikula, na A Towel for Rent, ngunit hindi na niya ito napanood pa.
Ang kanyang mga labi ay inihimlay sa Loyola Memorial Park, sa Marikina. Ano't ano pa man, ang mga naging kapalaran, at nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriya, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Yeah!